Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo Jesus. Nawa po samahan niyo po ako sa isa na namang pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng kanyang salita. At ito na po yung ating last na topic patungkol po sa kalayaan kay Kristo. At sa oras po na ito, pag-uusapan po natin ang may patungkol po sa predestination. Mga kapatid, naisip niyo na po ba yung mga bagay na ito? Naitanong niyo na po ba itong mga bagay na ito? Number one, kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, alam ba ng Diyos kung sino ang pupunta sa langit at kung sino ang pupunta sa impyerno? Pangalawa, at kung alam ng Diyos ang destinasyon ng tao, bakit pa tayo binigyan ng Diyos ng free will o kalayaang mamili? Meron ba talaga tayong choice para maligtas? At number 3, kung may kalayaan tayong mamili ng tama o mali, mabuti o masama, meron din bang kalayaan ang Diyos mamili kung sino ang gusto niyang iligtas o kung sino ang gusto niyang mapunta sa impyerno? Mga kapatid, sa oras po na ito, ang pamagat po ng ating mensahe ay awa at katuwiran, kalayaan ng Diyos at predestinasyon sa Biblia. Ano po ba ibig sabihin ng predestinasyon? Ano po ba yung mga sinasabi ng Biblia patungkol po sa tema ng predestinasyon? Pero bago tayo magpapatuloy, kailangan muna nating alamin ano po ba yung ibig sabihin ng predestination, yung word na predestination at yung election. Kasi po magkakonekta sa isa't isa. Ang sabi ko po rito, it talks about the place where the person will go. From the root word, destiny. Yung predestination po, makikita natin yung salita po doon na destiny o destinasyon sa Tagalog. Alam niyo po ang salitang predestination o yung predestine ay nabanggit po to sa Biblia 4 times. At makikita po natin to sa Romans chapter 8 verses 29 hanggang 30 syempre sa English version, and then sa Ephesians chapter 1 verse 5 at sa Ephesians chapter 1 verse 11. Tandaan po natin mga kapatid, sa Biblia, ang Biblia po nagtuturo ng dalawa lang po na destinasyon ng tao. Ano po yun? Yung langit at lupa. Kaya, ibig lang po sabihin nun, wala nang ibang destinasyon. Hindi katulad ng tinuturo ng ibang mga reliyon na meron pa daw purgatorio, mayroon pang limbo, o kung ano-ano mga destinasyon daw ng tao pag namatay na po siya sa lupa. Pero ang Biblia po maliwanag, kung hindi natin dadagdagan o hindi natin babawasan, dalawa lang po ang destinasyon ng tao. Nakakalungkot po yung nagtuturo ng limbo. Alam naman po natin kung anong reliyon yun. Kasi po ang limbo, yan po daw yung lugar na kung saan pag yung mga newborn o yung mga bata na namatay, doon daw po sila pupunta. Pero, sabi ko nga po, way back 2007 ay inano na po ng Roman Catholic po ito. Dineklara na po nila na hindi na daw nila doktrina po yun. During po ito ni Pope Benedict XVI. Ngayon, kung yung predestination ay patungkol po doon sa lugar, ang election naman ay syempre
ang basic meaning po ng election ay yung pag-elect ng tao. It has to do with choosing or selecting. At halimbawa ako, I choose to go to birthday party. Ayan. I choose to go to birthday party with my brothers and my cousins. Tingnan niyo po. So, meron rin siyang koneksyon doon sa lugar, yung tinatawag na predestination, pero mas nakatutok po ito doon sa tao. Halimbawa, yung ginagamit natin most of the time, yung salitang election sa ating pagboboto, di ba? I elect Senator Bong Revilla o I elect Senator Jinggoy Estrada. Sana po sa susunod huwag niyo na pong i-elect yung mga tao ngayon. Alam niyo po yung salitang election na mention po ito sa Biblia more than 200 times. At ang ibang katawagan po nito sa English ay yung salitang chosen. Pareho lang po yun ang meaning. Election or chosen, chosen by God, elect by God. Pareho lang po ibig sabihin nun. Kaya yun po ibig sabihin nun, mga kapatid. Ngayon, bakit po natin tinatalakay ito pong doktrina ng predestination? Alam niyo po kung bakit? Napakarami pong iglesia ang nahati. Marami po ang mga member ng church ang tumatalikod sa pananampalataya dahil hindi po nila lubos maunawaan kung ano po ang ibig sabihin po ng predestination. Marami pong mga member na dating member ng church na nung nalaman po nila yung katuruan o maling katuruan ng predestination ay yun po yung nagiging dahilan kung bakit po sila tumatalikod sa pananampalataya. The doctrine of predestination has long been a source of debate and controversy among various Christian groups, both in the past and continuing into the present. 400 years ago, mga kapatid, meron pong dalawang kilalang tao na pag ang pag-uusapan po ay doktrina ng predestinasyon, ito pong dalawang tao na ito ang talagang kilala. Ang una po ay si John Calvin, yung leader daw ng tinatawag po na Calvinism, at yung pangalawa ay si Jacobus Arminius, na siya daw po ang na leader ng Arminianism. Ngayon, ano po bang pagkakaiba nitong dalawa sa kanilang tingin sa doktrina ng predestinasyon? Una po kay John Calvin, ang sabi ko nga po rito, he believed that God in His sovereignty predestined some people to salvation and others to damnation. Sa Tagalog po, mga kapatid, naniniwala po si John Calvin, kung di nyo po nalalaman, ang tawag po doon sa 5 points of teaching of predestination, yung tinatawag po na tulip, i-search nyo na lang po sa sarili nyo po yan. At makikita nyo po ibig sabihin ng tulip na abbreviation. Pero po, in short or in summary, ang pinaglalaban po ni John Calvin ay naniniwala po siya na ang Diyos sa kanya pong absolutong kapangyarihan, absolutong karunungan, ay meron po daw mga tao na mapupunta ng impyerno at may mga tao na mapupunta ng langit at destiny na po nila yon. Predestined na sila doon. Ngayon, nung nalaman po to ni Arminius, ay kinontra niya po ito.
Kaya nagkaroon din po siya ng sarili niyang mga punto na yun nga po ang tawag doon ay Arminianism. Ayan, yung mga follower niya po na kumukontra doon sa turo ni John Calvin. At ano po ba yung paniniwala ni Jacobus Arminius? Ito po, ang sabi rito, he believed that predestination is based on God's foreknowledge. Ibig sabihin po ng foreknowledge, yung kaalaman ng Diyos bago pa mangyari yung bagay na yon. Ang sabi rito, based on God's foreknowledge of who would freely choose to believe in Christ. In other words po mga kapatid, naniniwala si Arminius na ang Diyos po, meron po siyang foreknowledge, pero ito po ay nakabatay doon sa mga taong susunod sa kanya ng malaya. Yung tinatawag po na free will. Sana po na nasusundan niyo po ako, no? Medyo malalim po itong doktrinang ito at napakabihira lang ng mga ministro ang nagtuturo ng doktrinang ito dahil po talagang malalim po itong doktrina na ito. Ngayon, para po mas lalo nating maintindihan mga kapatid, ang patungkol po sa predestination and election, meron lamang po akong 3 bagay na mga puntos upang malalo po nating maunawaan ang doktrinang ito. Number 1, predestination performs in connection with God's foreknowledge. Tandaan po natin, ang nature po ng Diyos, siya po ay all-knowing God. Alam niya po ang lahat ng bagay. Bago pa po mangyari, meron na pong foreknowledge ang Diyos. Katulad po nung nangyari kay Abraham, nung siya po ay pangakuan ng Panginoon, nung panahon po ni Abraham, ay nangako po ang Panginoon na ang kanyang mga lahi ay parang magiging buhangin sa dagat. Nagkatotoo po ba yun? Yes, nagkatotoo po yun. At makikita rin po natin ito na tinapik po ito ni Paul sa aklat po ng Romans chapter 9. Alam niyo po itong Romans chapter 9, ito po ay napaka-controversial na chapter sa buong Biblia. Bakit po? Kasi po ito yung ginagamit nila John Calvin para i-justify, para panindigan nila yung kanila pong katuruan patungkol po sa predestination. At mamaya, bibigyan din natin yung sa verse 13 na yun yung batayan po nila kung bakit nila pinaglalaban na meron daw po mga tao na talagang ang destinasyon niya na ay mapuntang langit o mapuntang impyerno. In other words, kung halimbawa ako, kahit gumawa ng mabuti, kung nakadestino na ako, ang buhay ko talagang nakadestiny na sa impyerno, wala na akong magagawa. Ayan. So, tingnan natin, tama ba yun? Tama po ba yun na katuruan? Nasa Biblia ba yun? At ang ginagamit nga po nila, sabi ko nga kanina, ay yung sa verse 13. Pero bago tayo pumunta roon, gusto kong makita nyo, mga kapatid, na ang Diyos, bago pa tayo ipinanganak, alam niya na tayo. Maliwanag po yan. Sa Jeremias 1:5, sabi rito ng Diyos kay Propeta Jeremias, bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. At bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Tingnan niyo po yan mga kapatid. Kaya ang Panginoon, meron po talaga siyang tinatawag na foreknowledge. Hindi pa nangyayari yung bagay, alam na ng Diyos. Pero ito po ba, ibig sabihin nito, tama si John Calvin doon sa kanyang ipinaglalaban na may mga tao talaga
mapupunta sa impyerno at alam na ng Diyos kung sino yung mapupunta sa impyerno? Tingnan po natin. Basahin po natin yung sa Roma, sa Kapitulo 9, simulan natin sa 8 hanggang 16 para maunawaan po natin. Ganito po ang sinasabi mula sa verse 8. Sa makatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako ay siyang itinuturing bilang binhi. Sapagkat ito ang salita ng pangako. Sa mga ganito ring panahon ay darating ako at magkakaroon si Sarah ng isang lalaki o isang anak na lalaki. Natatandaan niyo po yung kwento na pinangakuan si Abraham at si Sarah ng anak. Dahil nga po, hindi manganak si Sarah dahil matanda na rin po sila, hindi sila magkaanak, at wala silang tagapagmana. At dumating yung isang araw na binisita sila ng anghel, at naniniwala po ako nung yung isa po doon ay ang Panginoon yun, si Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po yun. Bumisita po sa kanila at pinangakuan po siya na magkakaroon po sila ng anak na lalaki. Ito po yung kwento po rito ni Paul sa kanyang letter sa mga taga-Roma. Sa verse 10, ang sabi rito, at hindi lamang iyon, kundi gayon din kay Rebecca na siya'y naglihi sa pamamagitan ng isang lalaki na si Isaac na ating ama. Ayan. So, dalawang karakteristik po yung makikita natin dito mga kapatid. Una, si Sarah at si Abraham. Pangalawa, si Rebecca. Asawa po ni Isaac. Ayan, ulitin ko po sa verse 10. At hindi lamang iyon, kundi gayon din kay Rebecca nang siya'y naglihi sa pamamagitan ng isang lalaki na si Isaac na ating ama. Verse 11, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, pakinggan niyo po ito maigi upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag, ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Verse 13, gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasuklaman. Ano nga ang ating sasabihin? May kawalang katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahabag sa aking kinahahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Ngayon, ito yung ginagamit po nila John Calvin at ng kanyang mga followers na sabi nila, kaya meron talagang naka-destinasyon na sa impyerno at sa langit. At wala na tayong magagawa doon. Kung ikaw ay si Esau na kinasuklaman ng Diyos, ay hindi ka na mapupuntang langit kahit gaano ng kabutihan ang ginawa mo. At kung ikaw naman si Jacob, kahit gaanong kasamaan ang ginawa mo sa buhay mo, ay talagang destiny ka sa langit. Ayun, ang tanong po, yun po ba yung meaning, yun po ba yung context nung talata na binasa po natin? Bago po natin ipagpatuloy, gusto ko basahin sa English, yung mula sa verse 12 hanggang 16. Sa English po, sabi rito, it was said to her, kay Rebecca, the older shall serve the younger. As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. So nakita natin doon yung word na hate and love.
between kay Jacob at saka sa kuya niya na si Esau. Ang sabi dito ni Paul, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So then, it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Ngayon, gusto ko pong makita nyo mga kapatid, yung salitang hate and love. Dito po maraming nalilito ng mga Kristiyano, kaya hindi po nila naintindihan kung ano po yung meaning ng predestination. Kasi base dito sa talatang verse 13, akala nila, yung Diyos, alam niya na, dahil may foreknowledge siya, sinasadya ng Diyos na merong tao na pupuntang langit at may tao na mapupuntang impyerno. As if ang Diyos natin ay sadista. Biruin mo ba naman sa dami, alam mo, ikaw talagang sumusunod ka sa Diyos, gusto mong mapunta ng langit. Kaso, nakadestinasyon ka na sa impyerno. Kaya kahit anong gawin mong mabuti, hindi ka na mapupuntang langit. Ganun po ba ang Diyos na sinasamba natin? Pakinggan niyo po ito. Gusto ko pong makita natin yung word na hate and love doon po sa verse 13 ng Romans chapter 9. Tandaan po natin mga kapatid, ito po ay ginamit ni Paul na salita hindi upang ipakita sa atin na ang Diyos unfair, na ang Diyos bias. Hindi po ganun ang Diyos. Ang sinasabi po rito ni Paul na ipinapakita ng Diyos sa atin na ang Diyos po ay yung word po doon na hate and love ay ginagamit lang po ito for comparison usage. Why? Kasi kung babalikan po natin yung talata sa verse 11, ang sabi rito, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, meron pong sinabi po rito, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili. Kung titingnan po, susuriin natin yung talatang yun mga kapatid, meron pong plano ang Diyos. At yung plano po ng Diyos ay ayon po sa kanyang karunungan. Ano po? Ayon yun sa kanyang karunungan. Kaya po yung ginawa niya po kay Jacob at kay Esau ay wag nating tingnan na parang emotional level natin. Kasi po yung ibang tao kaya namamali po sila ng interpretation po doon. Kasi tinitingnan nila yon as parang sa ating emotional level. Na pag ikaw may gusto ka at kung ikaw may ayaw ka, ay ganun po yung tinitingnan nila na meaning nung verse 13. Pero sa katunayan, kung pag-aaralan po natin yung buong chapter 9 ng Romans, ang pinag-uusapan po rito ay yung rejection ng Israel kay Kristo. Yung rejection ng Israel. Kasi nga po, ang Israel po, nung unang panahon, sila po ay pinili ng Diyos. Pero kalaunan, nung bumaba na po si Kristo, na imbes sila po yung dapat na unang maglingkod kay Kristo, ay sila pa po yung nag-reject. Yung po yung laman o yung context ng chapter 9 ng Romans. Kaya po, ikinumpara po yun, o binalikan ni Paul yung panahon na kung saan ibinapakita ng Diyos yung kanyang plano through
the lives of these people. Through the lives of Abraham, through the lives of Isaac, ang ganyan din po kay Jacob at kay Esau. Kaya makikita po natin dito yung salitang hate. Hindi po ibig sabihin nun ay napuot na talaga ang Diyos kay Esau. Wala pang ang ginagawang masama si Esau, ibig sabihin napuot na ang Diyos. Kung tutusin nga po si Jacob, hindi ka mahal-mahal yung buhay niya. Bakit po? Yung pangalan po, meaning pa lang ng pangalan ni Jacob. Alam niyo po ba meaning ng pangalan ni Jacob? Supplanter. Ibig sabihin, deceit. Alam niyo po ba, kung babasahin natin ang Biblia, napakaraming tao niloko ni Jacob. Nandiyan na yung tatay niya. Nandiyan na yung kuya niya, si Esau. At ganun din po yung father-in-law niya. Diba? Kaya kung masugid kayo nagbabasa ng Biblia, maintindihan niyo po yung sinasabi ko ngayon. Ngayon, bakit ko po sinabi na hindi literal yung salitang hate doon? Kasi po, si Jesus Christ mismo, ginamit niya rin po ito. Kung babasahin po natin yung sa Lucas chapter 14, sa Luke chapter 14 verse 26, ginamit rin po ng Panginoong Hesus yung salitang hate. And sabi doon, unless you hate your father and your mother, or yung mismong sarili mo, yourself, you cannot be my disciple. Sabi ni Christ. So, kung ililiteral po ba natin yun, ibig sabihin, kailangan mong kapuutan yung tatay at nanay mo. Paano na lang kung meron kayong family reunion? Sasabihin mo, kinamumuhian kita. Ikaw, tatay ko, kinamumuhian kita. Pero, nagsasamba ako kay Kristo. Ganun ba yan? Kaya, kailangan po nating unawain yung konteksto ng mga talatang binabasa natin bago natin bigyan ng kahulugan o bigyan ng interpretasyon. Kasi po kung hindi ganon, ay malilito po tayo at maliligaw tayo. Kaya po dito, hindi po ibig sabihin ng Diyos unfair kay Esau. Meron lamang po ang Diyos na plano, may purpose ang Panginoon. Kaya niya po ginawa yun. Kaya pinili si Jacob. Bakit? Kasi po yung layunin ng Diyos, yung purpose ng God, ay nakabase po doon sa pangako niya kay Abraham. Kasi nga po, di ba, nangako siya kay Abraham. Kaya po doon sa pangako na yon ay ginamit niya po si Jacob na paggaganapan nung pangako na yon. It's not about human emotion. Huwag natin pong ikukumpara po ito sa emosyon natin. Sabi ko po rito, God has divine plan and divine purpose from the very beginning before the foundation of the world. Tingnan niyo po yan. Makikita po natin yan sa Efeso 2, Gs. Ano po, sabi doon, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Makikita po natin dito sa talatang ito, meron na talagang programa ng Diyos, meron na talaga siyang plano. Kaya po, doon sa plano na yon, lahat po ng nangyayari ngayon sa mundo, mula pa ng unang panahon, ay nakaplano na po ang Diyos. At hindi natin siya pwedeng questionin doon sa plano na yon. Sabi nga ng Biblia, kung paano ang langit ay mas mataas sa lupa, ganun din ang karunungan ng Diyos sa atin. Sinong makakatanong o sinong makakasabi sa Diyos na, bakit Panginoon ganyan yung ginawa mo? Walang tao. Kaya mga kapatid, maliwanag po na ang Diyos, meron po siyang foreknowledge, at yung foreknowledge po na yun ay nakabatay po doon sa kanyang purpose
doon po sa kanyang plano. Ano pa? Ang Diyos po ay tinatawag po rin na sovereign God. O sa Tagalog, soberanya. Ang ibig po sabihin ng sovereign, yung word na sovereign, ay supreme power or authority. Ano pong ibig sabihin nito sa Biblia? Una, no one can question God's decision and want. Wala pong pwedeng mag-question sa Panginoon. No one can stop Him. No one can give Him counseling. Wala pong pwedeng magpayo sa Diyos dahil alam po ng Diyos ang kanyang mga ginagawa. Ang sabi nga po sa Roma, tingnan po natin sa Roma 9:20, dito rin po sa parehong talata, sabi rito, ngunit sino ka o tao na makikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hinubog doon sa humubog sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Ganun po sa aklat po ni Isaias sa Kapitulo 14, talatang 27. Makikita natin dito sa talatang ito, mga kapatid, na walang makakapigil sa Diyos eh. Walang makakapagpaurong sa Diyos. Ang sabi rito, sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo at sinong magpapawalang bisa nito? At ang kanyang kamay ay nakaunat at sinong mag-uurong nito? Ganyan po yan, mga kapatid. Kaya wala po tayong magagawa kung yun po yung gusto ng Diyos. Kung meron po siya mga inelect na mga tao, wala po tayong pwedeng may tanong sa Diyos. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon. Ang sabi pa po rito sa Roma, Kapitulo 11, talatang 33 hanggang 35, o ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya, at hindi masiyasat ang kanyang mga daan, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon, o sino ang kanyang naging tagapayo, o sino ang nakapagbigay nasa kanya at siya'y mababayaran. Po mga kapatid, kaya ganito po soberanya ang Diyos, ganito po kadakila ang Diyos na sinasamba po natin. Wala po tayong pwedeng may sumbat sa Diyos. Kaya nga po doon sa binasa natin kanina, yung sinabi ni Paul, ibig bang sabihin nito, sabi ni Paul, unrighteous ang Panginoon? Certainly not. Ang sabi niya doon sa binasa natin kanina sa Romans chapter 9, verse 14. Kasi po yung ibang tao, akala nila pagiging unfair po ito ng Panginoon. At doon po sila nagkakamali. Pwede ba nating tanungin ang Diyos? Kung halimbawa, gustong halimbawa yung sa Biblia, iniligtas ng Diyos yung nakapako, nakasama ni Christ. Doon lang naman na-meet niya si Christ nung time na yon. Pero ang sabi ni Christ, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Pwede ba natin questionin ang Diyos doon? Kung yung habag ng Panginoon ang namamayani sa Kanya, hindi natin siya pwedeng questionin. Hindi natin pwedeng questionin kung bakit si Paul ang pinili ng Panginoon imbes na si Pilato ang pakitaan niya doon sa daan papuntang Damascus. Sa gayon nabago si Paul, dahil doon sa pangitain na yun. Ano pa? Wala makakapag sabi nga, walang pwedeng magtanong sa Diyos kung bakit sa dinami-dami ng tao nung panahon ni Abraham, si Abraham po ang pinili ng Diyos na kausapin at bigyan ng pangako. Hindi natin pwedeng questionin ng Diyos. At lalong hindi natin pwedeng questionin si Christ nung time na bumaba po siya sa lupa at doon po siya nanirahan sa Israel. Hindi natin siya pwedeng questionin. Bakit hindi siya pumunta sa ibang bansa? Bakit hindi siya pumunta sa bandang Europe?
Hindi natin pwedeng questionin. Alam niyo ba na sa katunayan, mga kapatid, nung panahon po ni Christ, yun din po yung panahon na yung mga katutubong ipugaw sa Pilipinas ay ginagawa po nila yung rice terraces. Bakit po hindi pinuntahan ni Christ yun? Hindi po natin masasagot yan. Dahil po yun po ang kagustuhan ng Panginoon. Meron pong plano ang Diyos na sinusunod niya. Meron pong purpose ang Panginoon bakit niya ginagawa yun. Kaya hindi po natin pwedeng tanungin ang Diyos patungkol po sa mga bagay na yun. Katulad nga po na sinabi ni Paul, o anong lalim ng karunungan ng Diyos. Doon po sa binasa natin kanina sa Romans chapter 11. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Kaya wag na nating ipilit po, mga kapatid, na alamin yung mga bagay na hindi naman ipinapaalam sa atin ng Diyos. Ang nakakalungkot, mga kapatid, yung tuloy na Biblia na pinapaalam sa atin ng Diyos, yun tuloy ang hindi natin inaalam. Yung mga bagay na napakalalim na hindi na tinago ng Diyos sa atin, yun yung gustong-gusto nating alamin. Katulad ng mga ateista, isa sa mga debate nila sa mga Kristiyano, saan daw galing ang Diyos? Kung may Diyos talaga, saan daw galing yung Diyos? Hindi natin alam kung saan yung galing ang Diyos. Ang sinabi lang ng Biblia, galing siya sa walang hanggan. Before the beginning of the world. Wala siyang pasimula paano, masasagot ba natin yun? Kung yun ang sinasabi ng Biblia, maiisip ba natin yun? Yun po yung sinasabi natin dito. Pangalawang punto, mga kapatid, predestination is not against human free will o humans free will. Tandaan mo natin, tayong mga tao, meron po tayong kalayaang mamili. At nakita po natin to sa magsimula nung panahon po ni Adan at ni Eva sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17. Ang sabi rito, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyoon ay tiyak na mamamatay ka. Yung word po doon na malaya o sa English, freely, makikita po natin doon na noon pa man, meron na po silang kalayaan mamili. Yun nga lang, nakakalungkot, pinili po ni Adan at ni Eva sumuway sa Panginoon. Kaya po, nung time po na yon, sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, pumasok yung kasalanan. Sin entered the world because of one person. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ayan, pumasok po yung kasalanan nung sumuway po si Adan at si Eva. Ngayon, ito pong free will natin, isa po sa kinagandahan po nito ay may kakayanan po tayong piliin ng Diyos. Yung grace ng Diyos, yung binigay niyang saving grace, meron po tayong kakayanang piliin po yun. And vice versa, mga kapatid, meron din po mga tao na pwedeng mag-resist o mag-reject nung grace po na yon. Kaya po, isa po sa turo ni Arminius, yung kanina na tinukoy nating lalaki, si Jacobus Arminius, ang isa po sa turo niya, na ang grace daw ng Panginoon ay resistible. Ibig sabihin, pwede mo po siyang i-reject, pwede mo siyang i-accept. At tama naman po yun. Kasi po, nasa Biblia po yun, na pwede po nating i-reject o pwede nating i-accept yung imbitasyon ng Diyos sa buhay natin. At marami na po ang nag-reject sa Panginoon. At yun po yung nakakalungkot. At
Ito pong grace na tinatawag po rito, hindi lamang po to yung grace na manampalataya ka lang sa Panginoon, okay ka na. Hindi po ito. Under po ng grace, meron po tinatawag na gawa. Gawa. At yun po yung tinutukoy ni Santiago na pananampalataya na gumagawa. O ang tawag po nung isang theologian po rito ay operative grace. Operative grace. Ibig sabihin yung faith mo may kasamang gawa. Hindi lang puro faith. Hindi lang puro nguso. Meron ding puso. Meron ding gawa. Kasi po ang isang pananampalataya na walang gawa, ang sabi ni Santiago, patay. Yung pananampalataya na yun. Ngayon mga kapatid, gusto ko pong basahin sa inyo yung John chapter 6 verse 44. Kasi po, dito nagkakaroon ng issue ang mga Calvinism, ang mga Calvinist, na sinasabi nila, o tingnan mo, itong talatang ito, ibig sabihin, wala ka talagang magagawa kung hindi ka papayagan ng Diyos na lumapit sa Kanya. Tingnan nyo po, basahin po natin. John chapter 6 verse 44, sabi po rito, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Ano po ibig sabihin nun mga kapatid? Ang sabi ni Kristo sa Tagalog, walang makakalapit sa akin kung hindi loobin ng aking Ama. Ibig po sabihin po nun ay unfair po ang Diyos. Yun po ba ibig sabihin nun? Halimbawa ako, gusto ko pong lumapit kay Kristo, pero for some reason ay ayaw ng Diyos Ama sa langit na lumapit ako sa Panginoong Jesucristo. Ibig bang sabihin nun, hindi talaga ako pwedeng lumapit kay Christ? Ganun po bang ibig sabihin itong talatang ito? Hindi po, mga kapatid. Kaya wag po tayong malito dito. Ang ibig sabihin lang po nito, mga kapatid, ang Diyos Ama ang may kakayanang mag-initiate o magpasimula. Bakit? Bakit kailangan ng Ama na magpasimula? Ano yung sisimulan niya? Sisimulan niya po na tayo ay maunawaan natin yung salvation ng Diyos. Why? Kasi nga po yung grace po, libre po yun. Galing po yun sa Ama. Galing po yun sa Ama. Wala po tayong ginawa doon. Yung grace, ang sabi nga po doon sa Ephesians chapter 2 verse 8, na tayo'y iniligtas dahil sa biyaya. Hindi dahil sa inyong mga gawa. Ibig sabihin po, in other words, wala po tayong ginawa. Sa salvation ng Diyos, wala po tayong ambag po doon. Ang Diyos po ang gumawa nun para sa atin. At sino po yun? Si Kristo. Si Kristo po, yung biyaya ng Diyos, yun po ang nagligtas sa atin. Hindi tayo. Hindi yung sarili natin. Wala tayong kakayanan iligtas po yung sarili natin. Yun po yung sinasabi rito ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 6, 44. Ano yung sinasabi ko dito? Initiate. Bakit mag-i-initiate ang Ama? Bakit kailangan niyang mag-initiate sa atin? Kasi po patay tayo sa kasalanan. Ang patay, hindi po yan gumagalaw. Wala po yung kakayanan tulungan yung sarili niya. Naintindihan po natin sana, no? Kaya po, ang Greek word po dito, doon sa salitang draw, kasi doon po sa English, ang sabi ron, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Yung Greek word po na draw, ay ginamit po na helkuo sa Greek word. Ay ibig pong sabihin nito, to drag or to draw by inward power. Ibig sabihin, dalhin, dalhin. Ngayon, ang Diyos po, ang gusto ng Panginoon, lahat tayo maligtas. Lahat tayo maligtas. Kaso nga lang, yun nga po, dahil patay tayo, dahil sa kasalanan natin, patay po tayo eh. Ephesians chapter 2 verse 1, Colossians chapter 2 verse 13, maliwanag po dyan na dahil sa kasalanan,
tayo po ay patay sa harapan ng Diyos. Ang patay, kahit anong gawin ng patay, hindi na yan gagalaw. Ganon din po tayo. Wala tayong kakayanan. We don't have ability to reach out to God and create our own salvation. Wala po tayong kakayanan. Kundi ang ginawa ng Diyos, yung grace niya, si Kristo, ang ibinaba niya sa lupa para po mag-initiate ng salvation. Para po ipakilala sa atin yung salvation ng Panginoon. At through faith, tayo po ay maliligtas sa Panginoon. Kaya ayaw ko pong maraming mga analogy na ginagamit ng mga pastor. Yung katulad po ng analogy na nalulunod ka daw. Halimbawa, nalulunod na ikaw sa dagat. Tapos yung isa mong kamay nakataas, Tapos malapit ka ng malunod, hinagisan ka ng Diyos ng salbabida. Ang kailangan mo lang daw gawin, abutin mo yung salbabidang yun para ikaw ay hindi malunod. Yun po yung analogy nila sa salvation natin. Hindi po ganun, mga kapatid. Wala po tayong kakayanan para gawin o solusyonan yung sarili nating kaligtasan. Kundi ang Diyos po ang gumawa ng solusyon. Hindi po tayo. Ngayon, pag under na po tayo ng grace, under na po tayo ng faith sa Panginoong Jesucristo, hindi lamang po natatapos sa faith, kundi, sabi ko nga kanina, nagwo-work po yung faith. Faith with works. Operative grace. Yun po ang gawa na gagawin po natin. Hindi po before grace, kundi after grace. Kailangan pagkatapos mong tanggapin yung biyaya, sumunod ka sa Panginoon na siyang nagbigay sa iyo ng biyaya. Sana maliwanag po Pangatlo, at dito po tayo magtatapos. Predestination is only mentioned in the Bible regarding believers and not for unbelievers. Ang predestination po, mga kapatid, wala po tayong makikita sa Bible na binanggit po ito para doon sa mga mapupuntang impyerno. Wala naman po tayong makikita sa Biblia na sinabi ng Diyos na ginawa ko kayo para kayo mapuntang impyerno. Walang ganun po. Kaya wag tayong pabigla-bigla sa mga napapakinggan natin. Wag tayo pabigla-bigla na maniwala doon sa mga napapanood natin na salungat sa Biblia. Bakit ko po nasabi na hindi ganun ang sinasabi ng Biblia na ayaw ng Diyos na may mapuntang impyerno? Kasi po yun ang sinabi ng Biblia. Yun po ang sinasabi ng kasulatan. Sa katunayan, mga kapatid, Ezekiel chapter 33, verse 11, ang sabi po rito ng Panginoon, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Tingnan niyo po yan. Tapos sasabihin natin, yung Diyos, alam niya na kung sino yung pupuntang langit. Kumbaga, lumikha siya ng tao para lang mapunta sa impyerno. Para lang mapunta sa impyerno. Ganun po ba yun? Kumukontradikto po yun sa nature ng Diyos at sa intention ng Diyos. Maliwanag po sa Biblia, ang intention ng Diyos, ayaw niyang may mapahamak kahit isa. Doon nga po sa pinasa lang natin, nalulungkot ang Panginoon, hindi siya masaya. Ang sabi niya doon, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Doon sa ikalawang Pedro 3:9, maliwanag po doon, ang sabi niyan, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Tapos sasabihin, yung predestination daw, doon makikita natin na ang Diyos lumikha ng mga tao para mapunta lang sa impyerno. Ay mali po yun, mga kapatid. Tandaan po natin ang Diyos, ang intensyon ng Diyos, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas, lahat ng tao magsisi. Yun po yung topic natin nung last week.
Unang Timoteo 2:4, ganun din po. Ang sabi, na nagnanais ang lahat ng tao ay maligtas. Tandaan po natin, God does not prejudge some to hell because that would be against with his nature and intention or desire as revealed in the Bible. Magkokontradikto po ito sa Biblia sa nakikita nating nature ng Diyos. Hindi po nangahatol ang Diyos beforehand. Wala pong ganun. Hindi ka pa nga gumagawa ng masama, hinatulang ka na ng Diyos. Walang ganun po sa Biblia. Kasi nga po, magiging kontradikto po yun sa nature niya as merciful God. God is a merciful God who wants everyone to be saved. At sa katunayan, mga kapatid, sa sobrang mahabagin ang Diyos, nung bumaba po si Christ sa lupa, itinuro niya rin po tayong mga Kristiyano maging mahabagin. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 5 verse 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Makita po natin doon ang kahabagan ng Diyos, napakalaki, napakalawak. Na pati tayong mga hintil ay ninais niyang maligtas. Hindi lamang po ang Israel, kundi tayo din ng mga hintil. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, gusto ko pong sabihin sa inyo, anuman ang kagustuhan, kalayaan, o intensyon ng Diyos sa ating mga tao, maliwanag ang Biblia na nagpapakita kung anong Diyos meron tayo. Siya ay Diyos na mahabagin at punong-puno ng pag-ibig, na sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, ay minahal niya pa rin tayo. At sa sobrang pagmamahal niya sa atin, John chapter 3 verse 16, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Jesus Christ was born to die for us. Kaya, ang hinihintay lang po ng Panginoon sa atin ay tanggapin natin yung kanyang imbitasyon. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30, ang sabi rito ni Jesus Christ, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon. Nawa po ay tanggalin ng Diyos ang mga agam-agam sa ating puso, sa ating isipan, at sa mga hindi pa nakatanggap sa Panginoon, tanggapin po natin ang imbitasyon ng Diyos upang tayo po ay makasama doon sa mga elect niya, doon sa mga pinili niya na mga tao. Maraming salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos sa ating pong mga napakinggan. God bless you po mga kapatid, at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Ako po si Brother Eps. Iniiwan ko po ang kapayapaan sa inyo ng Panginoon.